Nag-shoot ako ng libre, akala ko exposure lang, pero may natutunan akong mahalaga. Ito ang do's and don'ts kung gagawin mo rin to. Sometimes kailangan mo rin talagang gastusan, especially kung wala ka naman talagang client, kailangan mo gumastos out of your own pocket. Golden rule, if you're doing this for yourself and walang taong ibang involved, you can go all out. Kasi nandyan, ang best resources mo is kung nasa ng tahanan mo, kung saan ka nakatira. Pwedeng dito lang din sa bahay ng Bacoor. I've learned from my mistakes. Ito yung mga... So, ang standard dito dapat is ikaw. Pero, dapat i-align mo yung taste mo sa taste ng mga clients. Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. Okay, so today is election day. Alam niyo na, hindi ko na kailangan sabihin. Bumoto ng maayos, ng naaayon. Boto niyo si Diego Diamante. What the fudge? The best birthday gift ever. Ngayon ko lang napansin. We finally have reached 10,000 followers on Facebook. Hard-earned followers. Walang shoutout, wala. Hard-earned. Grabe. Congrats sa atin, guys. Grabe, hindi ako makapaniwala, guys. 10,000 followers. After, 10,000 followers nga. Bakit nakalagay dito 9? Ano ba talaga? Oh, yun nga, 10k followers nga. Ayun o. Grabe, iba yung achievement. Iba yung feeling na magawa to kasi, yun nga, hindi tayo nanggaling sa shoutout. Hindi tayo nanggaling sa Facebook page kasi to. Pinaghirapan ko maigi, pinagsikapan ko. I try to do it the proper way. Given na yung mga content na ina-upload natin sa Facebook is sobrang nakaka-offend. Especially nakapag-trigger tayo ng mga tao. But at the end of the day, ang purpose ko lang naman talaga sa Facebook is mag-educate ng maayos sa mga tao. Kasi, it's not defaming a person. It's basically informing everyone na hindi joke ang photography at videography. Kaya, amazing. 10,000 followers. Let's go. Hindi ako paniwala. Parang yung reaction ko din dati dun sa first 50k YouTube subscribers ko. Pero iba tong 10k na to. Iba to. Kasi ito, hindi nanggaling sa shoutout, man. Or hindi nanggaling sa subscribe kayo. Sariling sikap talaga. As in, utak kong big shoutout din kay Jonil. Nung nasimulan ko yung magawa ng memes, ayun. Tsaka sa mga tropa na sumusuporta, nag-explain sa akin kung paano gagawin. Sa mga attorneys, big shoutout din sa inyo sa pag-guide sa akin kung anong dapat gawin. Wala akong ginagawang illegal, lahat ng ginagawa ko tama, wala akong dinedefame, wala akong pinapahiya. Ini-educate natin lahat ng photographer, videographer at ini-educate natin lahat ng barat na client. So let's go. Road to 20k followers. Nag-shoot ako ng libre, akala ko exposure lang, pero may natutunan akong mahalaga. Ito ang do's and don'ts kung gagawin mo rin to. Okay, so this is basically what I've learned yesterday. Shooting for free, I've always done this, but I guess this time, importante na i-share ko to sa inyo Martians dahil ito yung mga personal inputs ko way back then versus now. Usually when I do it for free way back then, it's fulfilling, it's may goal, may mission, and you don't look forward for anything. And hindi ka ganun ka, alam mo yun, parang you just basically do it without any without thinking about the repercussions, the consequences of doing it. But now, kailangan i-share ko to sa inyo. Syempre bukod sa kasi di ba? Lagi ko sinasabi Martians, instead na mag-price kayo ng 1.5, 3k below, or siguro 3k, or siguro instead na mag-price kayo ng 2k below, just do it for free. Bonus na lang yun kung mahiya silang bayaran kayo, tanggapin nyo. Pero alam mo yun, instead na gawin yung stable price nyo yung 2k, wag. I think, importante bumuo ka ng portfolio sobrang ganda. Kahit at least meron kang 10 outputs na super duper ganda, na pasok sa standard, na on par with what you see on social media, makakakuha ka agad ng client with a base price of 3 to 5,000 pesos. Para lang naman po sa akin to, I think this is the safest thing to start off with, especially in 2025. So first of all, when you're doing it for free, number one, you have to set clear boundaries. Kahit libre, syempre dapat
alam mo yun, malinaw ang usapan, malinaw ang goal. Katulad yesterday, best example is yesterday, nag-shoot ako for free. Wala akong kausap, personal ko lang to. And alam mo yun, parang I have my own deadline. I set my own pace kung hanggang saan lang i-shoot ko. Hindi ko to i-cover lahat. Kailangan ko lang ng onting clips dahil tinetesting ko yung Insta360 One X5, tinetesting ko yung rig na binuo ko. And yun yung boundaries ko. Nung nalobat na yung Insta360, stop na ako. Nung umuulan, atras ako. Nung may umulan ulit, silong muna. Alam mo yun, I'd never risk my gear. Yun yung mga boundaries na sineset ko. But of course, if may tao naman involved, dapat malinaw ang usapan kung ano yung deliverables, iset may expectation nila since ginawa mo siya for free. Yun yung tip number 1. Tip number 2 is basically, wag mong hayaan na maging full-blown production yung free shoot mo. Kasi syempre, libre ka na nga tapos pagod ka pa tapos napagastos ka pa unless super duper personal ng goal mo at para sa iyo yung ginagawa mo lang. Pero alam mo yun, ideally kapag may ginagawa ka for free, sometimes kailangan mo rin talagang gastusan, especially kung wala ka naman talagang client, kailangan mo gumastos out of your own pocket. But if yung ginagawa mo para sa sarili mo, you can go all out. But if you are doing something for someone for free, syempre magreserba ka ng para sa sarili mo. Bigyan mo sila ng hook, bigyan mo sila ng something na ng value na, you know what, I think I should pay this person kasi binigay niya yung best niya and maybe next time pag hinire ko siya, ibibigay niya pa rin yung best niya. Ganon. May pailaw tayo. O, diba? Teka, ayusin ko yung ilaw Nice ko yung ilaw para sa inyo. Anyways, yun nga. Pwede mo siya gawin for free pero wag ka mag all out. Ibigay mo lang at least mga 70% or 50% ang lakas mo para may aabangan sila sa kung ano yung galing mo. Unless nga, golden rule, if you're doing this for yourself and walang taong ibang involved, you can go all out. But if you're doing this for someone else, just go half of what you are. But still deliver kung ano yung pinag-usapan nyo. Kasi that way, still, if you did it 100% and pumalpa ka, alam mo yun, liable ka pa din. But for me, meron silang mas aabangan pa sa kung ano yung kaya mong gawin. Ganun ako palagi. Honestly, ganun ako palagi. So tip number 3, ano ba yung next mong dapat gawin? So tip number 3 yung dapat mong tandaan is you actually have to use it to build your portfolio or actually test gear, which is the best example that I did yesterday. Hindi ko naman na kailangan bumuo ng portfolio pero kailangan ko mag-test ng gear. Naalala ko, alam mo yun, ito ano kasi din, sulitin mo. Kailangan gamitin mo yung footage, para sa sarili mong content or of course BTS. I remember the first time na binili ko yung Canon M50. Naghanap ako agad ng shoot na libre. Naghanap ako agad ng client na pwedeng gawin for free, na pwedeng i-shoot. And you know what? Ang nakuha ko, prenup. So nag-shoot ako ng prenup for free and ayun, nakita ko kung anong mali ko, kung anong pwede ko i-improve. And ay, pinakain naman ako ng couple. Tropa ko naman yung nag-refer dun sa couple. Though, ang sad part is hindi na nila ako kinuha sa kasal kasi wala nga silang budget. Pero, alam mo, in that time, I was starting out really na to improve. But, yun, overall, nagkaroon ako ng personal gain, nagkaroon ako ng photo gallery ko para dun. But I don't really shoot portraits anymore. Kasi nga, mas nag-focus na ako sa food, focus na ako sa real estate and sa corporate dahil mas nag-enjoy ako mag-shoot ng ganun compared sa mga kasal-kasal. Kasi commonly known na mga videographers, photographers, pag sinabing photo, video, birthday, kasal, laging ganun eh. Pero the other side of it, corporate, merong food, merong real estate. And I honestly love those niches. All the niches naman are good. Weddings are good starting point. Events are also a good starting point if you're starting out. But yun nga, tip number 3, gamitin nyo yung free na shoot na yan para makapag-build kayo ng portfolio and matest nyo yung gear nyo ng sagad. Makakita mo kasi kung saan pumapalpak yung gear mo, saan magaling yung gear mo. Let's say yung camera mo, matetesting mo, okay ba siya pag low light. Never, alam mo yun sa akin, huwag kang magre-risk eh. Unless, alam mo yun, mag-shoot ka agad bayad, tas hindi mo pa kilala yung gamit. Dati nangyari na yun, maraming beses na and I failed miserably, but I've learned from my mistakes. Ito yung mga bagay na dapat nyo ring tandaan na para sa akin, gawin nyo. I-test nyo. Nasa bahay lang kayo, i-test nyo. May mga isang simpleng object sa harapan mo, kuhanan mo, ilawan mo. Testingin mo, what works? Gumawa ka ng fake interview sa bahay, gumawa ka ng fake commercial sa bahay, gumawa ka ng, fake real estate video shoot sa bahay. Kasi nandyan, ang best resources mo is kung nasa ng tahanan mo, kung saan ka nakatira. Pwedeng dito lang din sa bahay ng Bacoor. Katulad ng ginawa ko nga kahapon, naglibot ako, nag-shoot ako ng parada. Tinest ko kung anong capabilities nung Insta1 X5. Tinest ko yung camera ko sa ganong instance ng walang gimbal kasi plano ko sana magigimbal pero nag-guerrilla mode, handheld style ako. And it worked.
it's okay, it's not bad. Nag-test din ako mag-HLG kasi given na lagi ako naka-S-log sa mga sinushoot ko, but ano bang gamit kong picture profile ngayon? Ayun, itong gamit kong picture profile ngayon, yung kay, yung lot ko. Yun. So, tip number 4, don't expect too much. Don't expect results, don't expect callbacks, don't expect payments. Kasi pag nag-assume ka, na i-refer ka nila agad, syempre madidismaya ka. And result, madidismaya ka dahil possible hindi nila nagustuhan gawa mo, so itchapwera ka. But the point of doing it for free, Martians, lagi niyong tatandaan, you're gonna do it for free kasi kailangan mo ng napakagandang portfolio. So ang standard dito dapat is ikaw. Pero dapat i-align mo yung taste mo sa taste ng mga clients. Wag lang basta kung ano yung trip mo or nakita mo sa idol mo or nakita mong ginawa fancy ng idol mo. Dapat panoorin mo yung at least top 10 na meron sa industriya and then itry mo siyang i-incorporate sa portfolio mo. Magkaroon ka ng same examples na pinopost nilang mga content. That way, magkakaroon ka ng identity sa kung ano yung mga sa kung ano yung taste ng mga client na nasa high-end. Ma-apply mo siya sa low-end, sa local, and then makukuha mo yung style. Pag nagamay mo ngayon, ikaw magsiset ng standard sa local. Tapos ngayon, maghahanap na naman ng style yung mga high-end kasi nagagaya na ng mga local kasi ikaw yung nagpasimula. Simple as that. At saka do it for the right reasons, which is for yourself, and never do it nang dahil lang pinangakuan ka ng shoot. Dahil lang pinangakuan ka na, sige, i-repair kita dito sa ganito ko, i-repair kita sa ganyan ko, kukunin ulit kita sa ganito. Huwag kayong aasa sa ganun kasi most of the time pangako lang yun para ganahan kayo, pero dapat ganahan kayo dahil gagawin nyo to para sa sarili nyo. Ganun lagi ang mindset. Madalas yung mga nagpapabayad ng mura na papangakuan and then at the end of the day nadidismaya, nasasaktan, naiiwan, nakakalimutan na lang sa ere. Kaya ganun yung nangyayari sa kanila. Masasabi ko lang din sa inyo, Martians, dapat talaga, huwag kayong mag-expect. Tip number 5. Ito yung pinaka-importante. Shooting for free is okay. But, dapat ikaw ang may control. Dapat hindi ka lugi. Lalo na, skill mo yung dala mo dito. And of course, you value your time, especially when it's free. Super duper importante nito. Para sa akin lamang, no? Kasi kahit na ginawa mga for free, dapat nagkaroon ka na ng pre-production stage, nagplan ka na what shots you need, what pegs you want, para pagdating sa execution-wise, you're done, you're good. You're basically going to fit it all in a specific time frame. Kasi yung gantong skill, maganda rin siyang practice. Kapag nag-shoot ka for free, mag-practice ka na mag-shoot ng may timer. Ginawa ko to before sa ginawa ko to sa isa sa mga bata ko at one point nung nagsisimula pa lang siya. Nag-shoot kami ng full tinimeran ko siya 1 hour. Sinabi ko, ito yung angles na kailangan mo. Gantong angles, ganto gawin mo, pero may timer. Dapat efficient ka, dapat on point ka. Nag-work. That's one specific exercise. But there's always going to be a lot of different exercises when you're doing it for free. But yun nga, importante ikaw ang may control. Kasi yan yung advantage kapag hindi ka nagbabayad din. When you do it for free, wala silang karapatan na basta-basta kontrahin ka. I'm not saying this as a bad opinion, Pero, totoo naman kasi, mahiya naman kayo kung magbibigay ka pa ng opinion, libre na nga to, di ba? I mean, meron mga ibang tao, makakapalang mukha, nagre-request pa, especially nung paggagawin mo siya for free. Dati naranasan ko nung when I did it for free. Sinend ko yung photos. Tapos tinakpan nila yung watermark ko. Hindi naman nila ako binayaran, pero tinakpan nila yung watermark ko, pinrint nila, pinost nila sa harapan ng store nila. Ayun, ending, nagsara yung store nila. But, yun nga, kapag ginawa nila for free, of course, may lagay ka rin ng watermark. But, yun nga, you should always be in control. Tell them what you need. Tell them kung ano yung bagay para sa kanila. Ang technique rin kasi kapag may mga nag-a-approach sa'yo, kapag nag-offer ka doing it for free, dapat aalamin mo yung problema nila. Ano yung problema ng business nila? Ano yung magiging atake mo? Ano yung pegs na gusto nila? Yan ang pinaka-importante. At the end of the day, ang pinaka-importante is what the client wants, what the client needs. But, if you're doing it for free, always make sure na kontrolado mo lahat at hindi ka magiging liable kung pumalpak to kasi sila lumapit sa'yo eh. But of course, still take responsibility because, inuulit ko, para to sa portfolio mo, para to sa pangalan mo, para to sa sarili mo. Yun. Kung nakarating kayo sa part ng video na to, alam nyo na. Sa pagtatapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe para may good vibes. I'm sending you guys nothing but blessing and abundance. And of course, kita-kits tayo bukas. And yeah, peace out.